Isang tahimik at masayang pamilya ang nagtungo sa isang camping trip. Umaasang makakapagpahinga sila ng ilang araw habang napapaligiran ng kalikasan. Wala silang kaalam-alam na sa loob lamang ng ilang oras, ang mismong kagubatang ito ay tuluyang magbabago sa buhay nilang lahat. Biglang sumulpot ang dalawang armadong mamamatay tao at buong pamilya nilang hinostage habang tinututukan ng baril. Itinali ang ama sa isang puno at pinilit siyang panoorin habang ang kanyang kasawa at anak na babae ay naiwan na walang kalabang-laban. Kahit anong gawin niya, wala siyang magawa para mailigtas sila. Ngunit ang tunay na bangungot ay nagsisimula pa lamang. Ilang sandali lang ang lumipas, umalingaw-ngaw na ang mga putok ng baril sa buong kagubatan. Ang tunay na misteryo ay ito. Ano nga ba ang ginawa ng inosenteng pamilyang ito para pagdusahan ang ganitong klase ng walang awa at hindi maisip na karahasan? Balikan natin ang araw kung kailan nagsimula ang nakakatakot na bangungot na ito. Nagsisimula ang kwento sa isang tahimik at liblib na dalampasigan kung saan nagtungo ang isang maliit na pamilya para mag-camping. Binubuo ang pamilya ni na Robert, ng kanyang asawang si Margaret, ng kanilang anak na si Emily, at ng kanilang 3 taong gulang na anak na lalaki na si Ollie. Malayo ang campsite sa syudad at napapaligiran ito ng makakapal na kagubatan ng bakawan kung saan halos walang ibang taong makikita. Para itong perpektong lugar para makalayo muna sa gulo ng mundo. Habang naghahanda ng hapunan si Robert, lumapit si Emily para matasama siya. Hindi nagtagal, sama-sama nang naupo ang buong pamilya at masayang kumain. Habang naghahapunan, napunta ang kanilang usapan sa isang sikat na talon na matatagpuan sa malapit. Ngunit ang lugar na yon ay may madilim ding reputasyon. Pagsapit ng gabi, bumalik na ang lahat sa kanilang mga tent at natulog. Kinabukasan, nagpasya sina Robert at Margaret na pumunta sa talon. Inanyayahan nila si Emily na sumama, pero maayos siyang tumanggi. Mas pinili niyang manatili sa campsite at mag-enjoy ng kaunting tahimik na oras kaysa sumama sa kanyang mga magulang. Ngunit habang paalis na sina Robert at Margaret, biglang tinawag sila ni Emily. Bago sila umalis, gusto niyang kumuha ng isang huling litrato ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang maliit na kapatid na si Ollie. Pagkatapos makuha ang litrato, nagtungo sina Robert, Margaret at Ollie sa direksyon ng talon habang naiwan namang mag-isa si Emily sa campsite. Sa una, tahimik lamang siyang nag-relax at nag-scroll sa mga litrato sa kanyang kamera. Habang tinitingnan ang mga alaala na kakakuha lamang niya, ngunit bigla, walang anumang babala, nakaramdam siya na parang may nakamasid sa kanya. Habang lumilipas ang bawat segundo, lalo lamang lumalakas ang nakakabagabag na pakiramdam, kaya unti-unti siyang hindi mapakali. Para pakalmahin ang sarili, dahan-dahang naglakad si Emily patungo sa parking area. Pagdating doon, pumasok siya sa sasakyan ng kanilang pamilya at ikinandado ang sarili sa loob. Sa paniniwalang mas ligtas siyang manhintay doon. Maalipas ang ilang sandali, may isa pang sasakyang pumasok sa parking area at huminto mismo sa likod ng kotse nila. 2 lalaki ang bumaba. Ang isa ay si German, habang ang kasama niya ay si Todd. Sa loob ng kotse, hindi namamalayan ni Emily na nakatulog na siya. Samantala, lumapit si Todd sa mga nakaparadang sasakyan para umihi. Doon nila napansin si Emily na nag-iisang natutulog sa loob ng kotse. Sa sandaling makita nila siya, nagbago ang kanilang pakay. Sinabihan ni German si Todd na siya ang bahala sa babae, habang siya naman ay titingin sa paligid upang matiyak na wala itong kasama. Ngunit biglang nagising si Emily. Ang unang bumungad sa kanyang paningin ay isang estrangherong nakatayo sa labas ng kanyang kotse. Nagulat at natakot siya, kaya agad niyang sinigawan si Todd at inutusang lumayo sa kanyang sasakyan. Umatras si Todd, pero saglit lamang iyon. Pagkaraan ng ilang segundo, muli na naman siyang nagsimulang lumapit sa pinto ng driver. Sa sobrang takot, sunod-sunod na pinindot ni Emily ang busina. Umaasang maririnig iyon ng kanyang mga magulang bago pa maging huli ang lahat. Nang marinig ni German ang busina, agad niyang naunawaan na gising na ang babae at mabilis siyang tumakbo pabalik sa kotse. Samantala, narinig din ni na Robert at Margaret ang busina mula sa malayo, kaya nagsimula silang tumakbo patungo sa parking area. Ngunit nauna nang makarating doon si German. Kinuha niya ang shotgun mula sa kanilang sasakyan at itinutok iyon diretso kay Emily. Sa sobrang takot, wala nang ibang magawa si Emily kundi lumabas ng kotse. Sakto namang tumating si Robert sa parking area at agad na sumugon upang protektahan ang kanyang anak. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, sabay siyang inatake ni na Todd at German. Bumagsak si Robert sa lupa
at nawala ng malay. Samantala, tumakbo si Margaret pabalik sa campsite at iniwan muna si Ollie na ligtas sa loob ng tent. Umaasang kahit papaano ay malayo ang kanyang anak sa panganib. Walang pag-aaksaya ng oras, tumakbo siyang muli patungo sa parking area. Pagdating niya roon, agad niyang sinugod ang dalawang lalaki at desperadong sinubukang labanan sila habang sumisigaw kay Emily na tumakbo. Muntik ng mga taka si Emily nang biglang nagpaputop si Sherman sa ere. Pagkatapos, itinutok niya ang baril kay Margaret at binalaan si Emily na kapag gumawa pa ito ng kahit isang hakbang, ang kanyang ina ang unang mamamatay. Nang makita ni Emily na nakasalalay sa isang hibla ang buhay ng kanyang ina, wala siyang ibang pagpipilian kundi huminto. Agad na itinali ng dalawang salarin sina Robert, Margaret at Emily bago silang tatlo ay busalan. Pagkatapos, habang nakatutok ang mga baril sa kanila, pinilit nilang dalhin ang buong pamilya papasok sa liblib na kagubatan ng Bakawan. Nang makarating sila sa isang tagang lugar, itinali nila si Robert sa isang puno upang matiyak na wala na itong kakayahang lumaban o makialam. Pagkatapos, gumawa ang dalawang salarin ng karumal-dumal na karahasan laban kina Margaret at Emily mismo sa harap ni Robert. Walang magawa si Robert habang nakagapo sa puno at pinipilit na panoorin ang bawat nakakatakot na sandaling nagaganap. Kahit gaano niya kagustong iligtas ang kanyang pamilya, wala talaga siyang magawa. At habang lumilipas ang bawat segundo, unti-unti siyang nadudurog sa loob. Samantala, sinimulan ni Todd na halughugin ang cellphone ni Emily. Habang nag-i-scroll siya rito, nakakita siya ng isang litrato ng kanilang pamilya. Doon niya napansin ang isang bagay na agad nakakuha ng kanyang atensyon. May isang batang lalaki sa larawan at dito na tuluyang umabot ang kwento sa mismong eksenang nasilayan natin sa simula. Ang parehong pamilyang walang kalaban-laban, ang parehong dalawang malulupit na salarin, at ang parehong liblib na kagubatan. Ngunit ilang sandali na lamang at mabubunyag na ang pinakamalaking lihim sa likod ng buong pangungot na ito. Hanggang sa puntong iyon, naniniwala ang dalawang salarin na nakuha na nila ang bawat miyembro ng pamilya. Ang hindi nila alam, may isang bata pang nasa labas at ganap na hindi nila maabot. Agad na hiningi ni German kay Margaret na sabihin kung nasaan ang maliit na batang lalaki. Ngunit tumanggi siyang magsalita kahit ano pa ang gawin nila sa kanya. Determinado siyang protektahan ang kinaroroonan ng kanyang anak. Lalo lamang nagpaalab sa galit na mga salarin ang kanyang pananahimik. Mas lalo nilang pinahirapan ang buong pamilya nang walang anumang awa. Naglagay sila ng mga walang lamang lata ng beer sa katawan ng mga biktima at ginawa silang mga target, paulit-ulit na nagpapaputok para lamang sa kanilang kasiyahan. Hindi nagtagal, brutal na pinatay ni na Todd at German ang buong pamilya. Patay na sina Robert, Margaret at Emily. Pagkatapos, dumiretso ang dalawang lalaki pabalik sa campsite. Determinado nilang hanapin ang maliit na batang lalaki at alisin ang tanging natitirang saksi na buhay. Ngunit nang halughugin nila ang tent, wala roon ang bata. Lingid sa kanilang kaalaman, si Ollie ay nakalayo na ng malalim sa kagubatan habang umiiyak, patuloy na lumalayo mula sa campsite. Makalipas ang 3 araw, ipinakilala naman sa kwento ang isang bagong mag-asawa. Sina Ian at ang kanyang asawang si Sam ay naglalakbay patungo sa lugar upang ipagdiwang ang bagong taon at bisitahin ang sikat na talon sa malapit. Sa kanilang paglalakbay, huminto sila sa isang maliit na convenience store upang bumili ng mga kailangan nila. Doon nila hindi inaasahang nakasalubong si German. Humingi si Ian sa kanya ng direksyon papunta sa talon. Ngunit sa halip na tulungan sila, sinabi ni German na mahirap puntahan ang daan patungo roon at iminungkahi niyang sa ibang lugar na lamang sila mag-camping, sa isang lugar na tinatawag na Stony Creek. Ang hindi alam ni na Ian at Sam, ang Stony Creek ang mismong campsite kung saan pinaslang ang pamilya ilang araw lamang ang nakalipas. Sinadya silang ipadala roon ni German dahil ayaw niyang may lumapit sa talon o makatuklas sa nakakatakot na lihim na pilit niyang itinatago. Nagpatuloy sina Ian at Sam sa kanilang paglalakbay, ngunit hindi nagtagal, may napansin si Ian na nakakabahalang bagay. Sinusundan sila ng sasakyan ni German mula pa kanina. Ayaw niyang magsugal sa pagkakataong iyon, kaya nagpasya si Ian na sundin na lamang ang rutang inirekomenda ni German sa halip na magpatuloy patungo sa talon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa Stony Creek. Napakaganda ng lugar, napapaligiran ng lunti ang halaman at tahimik na tahimik. Para itong perpektong lugar para sa isang mapayapang bakasyon. Wala ni katiting na ideya ang dalawa na nakatayo sila sa mismong campsite kung saan inatake ang pamilya ni Robert ilang araw lamang ang nakalipas. Hindi kalayuan sa lugar kung saan nila ipinarada ang kanilang sasakyan. Naroon pa rin ang lumang tent ng pamilya. Inakala nilang isa lamang iyong abandonadong campsite, kaya nagtayo rin sina Ian at Sam ng sarili nilang tent sa malapit.
Kamakailan lamang silang ikinasal at pinili nila ang liblib na lugar na ito upang mag-honeymoon ng silang dalawa lamang. Nang maayos na ang campsite, umupo si Sam at nagsimulang magbasa ng libro. Habang nagpapahinga siya, napansin niya ang isa pang tent sa di kalayuan. Mukhang may ibang taong nag-camping doon dati. Ngunit ang nakapagtataka, wala ni isang pakas ng tao sa paligid. Samantala, pumunta si Ian sa kagubatan upang mangalap ng panggatong. Habang naghahanap siya ng mga tuyong sanga, may napansin siyang maliit na sombrero ng bata na nakahandusay sa lupa. Hindi niya iyon masyadong pinansin at ipinagpatuloy lamang ang pangangalap ng kahoy. Pagsapit ng gabi, nagsindi ng campfire ang bagong kasal at magkasama silang nagpalipas ng gabi sa kwentuhan habang tinatamasa ang tahimik na paligid at naghihintay na salubumin ang bagong taon. Maya-maya, kumasok na sila sa kanilang tent upang matulog. Kinabukasan, muling napansin ni Sam ang katabing tent. May kung anong kakaiba rito. Wala pa ring taong makikita sa paligid. Dahil sa kuryosidad, nagpasya siyang tingnan iyon ng mas malapitan. Pagtingin pa lamang niya sa loob, agad namutla ang kanyang mukha. Agad niyang tinawag si Ian. Maingat nilang hinalughog ang tent, ngunit walang tao roon. Batay sa mga gamit na nakakalat sa paligid, mukhang bigla na lamang nawala ang sinumang dating naninirahan doon nang walang anumang babala. Napagtanto nilang may seryosong mali kaya nagpasya silang i-report iyon sa pulis. Ngunit habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan, napansin nilang may isa sa mga gulong nito na sinadya palang butasin. Kinuha ni Ian ang ekstrang gulong at nagsimulang magbalit. Samantala, pumunta naman si Sam upang kumuha ng tubig para sa kanya. Doon ay may narinig siyang tunog mula sa kailaliman ng kagubatan. Para yung iyak ng isang maliit na bata na humihingi ng tulong. Sa sobrang pangkataranta, sumigaw siya kay Ian. Nang marinig nito ang kanyang boses, agad siyang tumakbo papunta sa kanya. Sinundan nilang dalawa ang tunog hanggang sa matagpuan nila ang isang maliit na batang lalaki na nagtatago sa kagubatan. Ang bata ay walang iba kundi si Ollie, ang 3 taong gulang na anak ni na Robert at Margaret. Agad siyang sinuri ni Ian at nakahinga ng baluwag nang malaman niyang sa kabila ng lahat ng nangyari, buhay pa rin ang bata. Walang pag-aaksaya ng oras, binuhat nila si Ollie at naghanda ng umalis. Ang una nilang kailangang gawin ay hanapin ang kanyang mga magulang. Ngunit biglang may isa pang sasakyang huminto sa tabi nila. Ang lalaking bumaba rito ay si Todd. Ipinaliwanag ni Ian ang lahat ng nangyari na kailangan nilang dalhin agad ang bata sa ospital. Ngunit sinabihan sila ni Todd na huwag munang mataranta. Ayon sa kanya, maaaring nasa paligid lamang ang mga magulang ni Ollie at baka natrap o nasugatan. Napaniwala ni Todd si Ian na mas mabuting hanapin muna nila ang mga ito. Matapos kumuha ng first aid kit at shotgun mula sa kanyang sasakyan, pinangunahan ni Todd si Ian papasok sa kagubatan. Samantala, naiwan si Sam sa loob ng sasakyan upang alagaan si Ollie. Habang naghihintay, napadako ang kanyang mga mata sa isang malaking kutsilyong panghuli na nakalagay sa loob ng sasakyan. Sandali niya itong pinagmasdan bago ibinalik ang kanyang atensyon sa natutulog na bata. Samantala, sadyang dinala ni Todd si Ian sa mismong lugar kung saan pinatay nila ni German ang pamilya ni Robert ilang araw lamang ang nakalipas. Pagdating nila roon, natigilan si Ian sa sobrang pagkabigla. Nakahandusay sa kanyang harapan ang mga katawan ni na Robert at Emily. Ngunit biglang may napansin si Todd na lubos na gumulat sa kanya. Wala roon ang katawan ni Margaret. Malinaw niyang naaalala na iniwan niya ito sa lugar na iyon. Doon napagtanto ni Todd ang tila imposibleng katotohanan. Buhay pa si Margaret. Agad na iginiit ni Ian na tawagan nila ang pulis nang hindi na nag-aaksaya pa ng oras. Ngunit tumanggi si Todd. Sa halip sinabi niyang kung buhay pa ang ina ni Ollie, kailangan muna nila itong hanapin. Nagsimula silang maghanap sa paligid. Hindi kalayuan. Sa wakas ay natagpuan nila si Margaret. Halos wala na siyang malay at nagtamo ng mga sugat na maaaring ikamatay niya. Dahil doktor si Ian, agad niyang ginawa ang lahat ng makakaya niya upang mailigtas ito. Ngunit walang anumang babala, biglang itinaas ni Todd ang shotgun at pinaputukan si Margaret. Agad siyang namatay sa tama ng bala. Sa harap mismo ni Ian, nasaksihan nitong mamatay si Margaret. Lubos siyang natakot at nayanig. Nanginginig, tumingin siya kay Todd at kinakabahang nagtanong, "Papatayin mo rin ba ako?" Ngumiti lamang si Todd, "Hindi pa. Una, pagsasamantalahan ko muna ang asawa mo. Pagkatapos, ikaw naman." Nanlamig ang buong katawan ni Ian sa narinig. Agad niyang naunawaan na kapag nanatili pa siya roon, hindi na siya o si Sam ang makakalabas ng buhay. Hindi na siya nag-isip pa. Bigla niyang itinulak si Todd ng buong lakas at tumakbo papasok sa kagubatan. Agad naman siyang hinabil ni Todd. Samantala, dumating si German sa campsite kung saan naghihintay si Sam. Agad niyang sinimulang ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Ngunit hindi nagsalita si German. Sa halip, kalmado itong umabot sa loob ng kanyang sasakyan at kumuha ng shotgun. Nang makita ni Sam ang armas, tuluyan nang nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Napagtanong
napagtanto ni Sam na sangkot ang lalaking ito sa lahat ng nangyari. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya si Ollie, sumakay sa sasakyan at agad na isinara at nilock ang lahat ng pinto. Inutusan siya ni German na lumabas. Tumanggi si Sam. Sa sobrang galit, binasag ni German ang isa sa mga bintana at sinimulang piliting buksan ang pinto. Dahil sa bugso ng instinct, dinampot ni Sam ang kutsilyong panghuli at buong lakas na itinarak iyon sa kamay ni German. Napahiyaw si German sa sakit habang umaagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Sinamantala ni Sam ang maikling pagkakataong iyon. Binuhat niya si Ollie at buong bilis na tumakbo papasok sa kagubatan. Agad na pinapawalan ni German ang kanyang asong panghuli at ipinahabol ito sa kanila. Samantala, desperado pa ring tinatangkang takasan ni Ian si Todd. Kalaunan, nakahanap siya ng lugar na mapagtataguan. Ngunit mabilis nang papalapit si Todd. Maya-maya, sa gilid ng kanyang paningin, may napansin si Todd na isang taong tumatakbo sa pagitan ng mga puno. Hindi na siya nag-abala pang tingnan ng mabuti at agad na nagpaputok. Kumbinsido siyang si Ian ang kanyang nabaril at napatay. Mabilis na tumakbo si Todd patungo sa katawan. Ngunit nang makalapit siya, bigla siyang natibilan. Hindi si Ian ang tinamaan ng bala. Hindi sinasadyang si German pala ang kanyang nabaril. Malubhang nasugatan si German at bumagsak sa lupa habang namimilipit sa sakit. Agad na napagtanto ni Todd na nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. Sa pagkataranta, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa kanyang kasama. Sakto namang may narinig siyang iyak ng isang maliit na bata mula sa malapit. Sinundan niya ang tunog hanggang sa matagpuan niya si Sam. Walang pag-aaksaya ng oras. Sumugod si Todd. Inagaw si Ollie mula sa mga bisig ni Sam at marahas na inihagis ang bata sa lupa. Pagkatapos bumalik siya kay German habang nakatupok pa rin ang shotgun kay Sam. Ngunit ikinagulat ni Todd ang sinabi ni German. Ayon sa kanya, wala nang saysay ang pagtatangkang iligtas pa siya. Nakiusap siya kay Todd na tapusin na ang kanyang paghihirap. Noong una, nag-atubili si Todd. Ngunit matapos paulit-ulit na makiusap si German, sa huli ay kinalabit niya ang gatilyo. Sa isang putok lamang ng baril, tuluyan ang nagwakas ang kwento ni German. Pagkatapos, nagsimulang sumigaw si Todd ng buong lakas. Sinusubukang palabasin si Ian mula sa kanyang pinagtataguan. Kumbinsido siyang naroon pa rin, si Ian sa paligid at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang kumilos. Ngunit matapos maghintay ng matagal at walang matanggap na sagot, sa wakas ay sumuko rin si Todd. Iniwan niya si Ollie sa kagubatan. Saka pinilit si Sam na sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Habang nagmamaneho, kinutya ni Todd si Ian at sinabi isa lamang itong duwag na iniwan ang kanyang asawa nang magsimula ng maging mapanganib ang lahat. Tumanggi si Sam na maniwala sa kahit isang salita nito. Iginiit niyang hindi tumakas si Ian para iligtas ang sarili. Tumakbo siya dahil sinusubukan niyang iligtas ang buhay ni Ollie. Sa sandaling marinig iyon ni Todd, biglang hinawakan ni Sam ang manibela. Sumiklab ang isang marahas na pag-aagawan sa loob ng umaandar na sasakyan at makalipas lamang ang ilang segundo, diretsyong bumangga ang kotse sa isang puno. Samantala, kahit paano ay nakatakas si Ian at nakarating sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Isinalaysay niya sa mga opisyal ang lahat ng nangyari. Walang pag-aaksaya ng oras, 2 deputy ang sumama sa kanya pabalik sa lugar ng insidente. Ngunit habang papalapit sila sa kagubatan, si Todd na nagtatago sa malayo ay biglang nagpaputok. Napatay ng sorpresang pag-atake ang 2 opisyal bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong makaganti. Pagkatapos, muli niyang dinukot si Sam at pinilit itong sumakay sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, si Sam ang nasa manibela habang si Todd naman ay nakaupo sa likurang bahagi. Hawak ang shotgun na nakatutok mismo sa kanya. Pero wala nang balak si Sam na sumuko. Nang makita niya ang pagkakataon, bigla niyang marahas na inikot ang manibela. Nawala ng kontrol ang mabilis na umaandar na sasakyan. Ilang beses na gumulong at tuluyang bumagsak sa gilid ng kalsada. Matapos ang aksidente, nagawa ni Todd na gumapang palabas ng tumagilid na sasakyan. Determinado siyang tuluyan ng tapusin si Sam. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kanya. Pero sa pagkakataon ito, tuluyan nang nagbago ang sitwasyon. Nakapulot si Sam ng malaking bato sa lupa at buong lakas itong ibinagsak sa ulo ni Todd. Paulit-ulit niya itong hinampas hanggang sa tuluyan itong hindi na gumalaw. Makalipas ang ilang panahon, lumipat ang kwento sa isang ospital. Nagpapagaling si Sam mula sa mga tinamuyang pinsala. Matapos siyang gamutin, lumabas siya ng kanyang silid at nang makita niyang buhay si Ian, napuno siya ng matinding ginhawa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pareho silang nakaligtas sa bangumot na yon. Pero may isang tanong na nananatili. Ano ang nangyari kay Ollie? Hindi kailanman nagbigay ang pelikula ng tiyak na sagot. Gayunpaman, malakas na ipinahihiwatig ng huling eksena na hindi sinaktan ng hunting dog ni Todd ang bata. Sa halip, tila ito pa ang nagprotekta kay Ollie. At sa misteryong iyon na nananatiling walang kasagutan, nagtatapos ang Killing Ground 2016. Kung nagustuhan ninyo ang recap natin ngayong araw, huwag kalimutang mag-iwan ng like sa video.
At para sa iba pang matitinding movie recap na tulad nito, siguraduhin mag-subscribe sa channel at i-on ang bell icon. Salamat sa panonood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.